Hindi kasi sa lahat ng oras nandyan po ako, ma-entertain ko kagad kayo kasi marami rin po akong ginagawa. Ayaw ko rin na masyado ko kayong binibibi. Hindi po kayo gagaling sa ganun eh. Kamusta po ang lahat? Siguro namimiss nyo po ako. Ngayon lang po ako ulit nag-upload ng video sa ating YouTube kasi nagpo-focus po muna tayo doon sa ating FB page. Kaya ayun, narito na muli para gagawa po tayo ng video. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo dahil po sa marami po ang nagtatanong sa akin. Marami po ang nagchat-chat, nagme-message po dun sa nagko-comment po rito sa ating sa ating mga videos. Dahil sa ngayon po kasi yung iba matagal na po hindi pa rin po sila gumagaling. At saka mayroon namang pong dati mga nakakausap ko na, matagal ko nang nakakausap, ngayon tumatawag na hindi pa rin sila gumagaling. Sabi ko bakit ano po ang nangyari sa inyo? Kaya ito po yung ating topic ngayon. Matuto po sa sariling pamamaraan para po kayo gumaling. Ganito po kasi yan. Hindi po kasi porkit nakausap ko na po kayo o di kaya mga dati na tatawagan ko po kayo, gagaling kayo kagad. Ang ibig natin sabihin doon, nakakausap ko na kayo, dapat yung mga itinuro ko doon, tapos yung mga ipinapaliwanag ko, dapat na-apply nyo na po yun sa sarili ninyo. Hindi yung nagbabase po kayo na halimbawa, parang nagiging nyo po ako. Halimbawa, ito, pag sinusupong kayo, kailangan kausapin ko kayo. Hindi po yun. Dapat matuto po kayo sa sarili nyong pamamaraan. Ito po yung tinatawag natin na huwag kayong magdidepende sa isang tao na pag nakakausap nyo, kumakalma. Alangan naman na hanggang doon na lang po kayo. Di ba? Sample po natin ito si Ma'am Abigail. O sana ma'am mapapanood nyo po ito. Ginawan ko na lang po ito ng video kasi gusto nyo lagi ko kayong nakakausap. Mali po yun. Hindi kasi sa lahat ng oras nandyan po ako, ma-entertain ko kagad kayo kasi marami rin po akong ginagawa. Ang dami ko rin pong pinagkakabisihan kasi kailangan natin magsipag, kailangan natin magsikap para sa sarili ko rin po, sa pamilya ko, ganun. Diba po? Chat-chat po kayo na sabi nyo, hindi ko na kayo pinapansin. Hindi naman po sa ganun. Ang ibig sabihin ko kasi nun, ayaw ko rin na masyado ko kayong binibibi. Hindi po kayo gagaling sa ganun eh. Parang kagaya lang yan na pumupunta ka sa ospital. Diba? Nagsumumpong yung anxiety ngayon. Nagpa-panic attack ka. Diba? Ang iniisip nyo, pupunta ka agad sa ospital. Tapos pagdating doon sa ospital, siyempre, komportable na kayo ron, hindi kayo mamamatay kasi alam niyo naman ang iniisip ng may anxiety pag sumumpong eh. Pag nagpa-panic attack, di ba, para ka na kayo mamamatay. Pero pag nandun na po kayo sa ospital, di ba, ang iisipin mo, nagiging kampante ka kasi hindi ka na mamamatay dahil ospital na to eh. Mayroong kagad may mga doktor, i-emergency ka kagad. Kaya medyo nagiging panatag yung isip mo. Pag doon ka na sa ospital, medyo gumagaan ang pakiramdam. Pero pag inuwi ka sa bahay, pag in-advise ng doktor sa inyo, wala ka namang sakit eh. Umuwi muna kayo sa bahay, magpahinga na lang po. Tapos yun na naman atake na naman, gusto nyo naman bumalik sa ospital, diba? Kaya pansinin nyo, pag doon kayo sa ospital, medyo gumagaan ang pakiramdam. Kagaya rin po yan sa akin, na porket nakausap ko na po kayo, ayun po, parang nagiging ako yung ninyo, nagiging panatag rin kayo, mga ganun, kasi nakakausap nyo na ako eh. Kaya ayun po, parang nakakadepende na rin po kayo sa akin. Dapat po, ganun po kayo ng sarili yung pamamaraan. Hindi lang po yung pamamaraan na tinuturo ko, mas maigi na sa sarili yung pamamaraan, may magiging po kayo, magiging kampante din po kayo. Ganun po yung ibig natin sabihin rito.